ay dakilain. Panginoon, Ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-30 na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at kay mga naugnay sa pangitan ng live streaming no Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuskusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa matagumpay na sinudo ng simbahan at ang kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang pita ng laman ay magdulot ng kamatayan, bagkus ang Espiritu Santo ay siyang maghatid ng buhay ayon pa sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma. At sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas na ang araw ng pahinga o sabat ay para sa paglaya, gaya ng isang babae na hindi makaunat makatayo ng maayos. Ganon din ang kalooban ng Diyos na ang kanyang araw ay araw para sa kabutihang loob. Kuminsan hindi natin nakikita ang mga gawa ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang kabutihang loob, dahil mayroon tayong sariling mga tinitingnan na mga institusyon, mga struktura at mga patakaran. Dahil sa ating kahinaan, tayo ay nagkasala, kaya dumulog tayo sa ating maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas ng lubos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa Kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinaguga sa araw ng pamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinaguga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't hinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman
kahit araw ng pamahinga. Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo at 30 ng Oktubre, Lunes ng ika-30 na linggo ng kanilang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang, araw ng lokal na eleksyon. At ngayon, sa ating mga pagbasa, atin pong bigyang pansin o ating pagtuunin ang ating pagnilay-nilay sa kabutihang loob ng Diyos. Una, ang Diyos ay naglikha. Sa kanyang paglikha ng lahat ng bagay, sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. Ngunit sa pang-7 na araw, dahil nakita na niya ang kanyang paglikha, na nariyan na ang tao at ganap na ang lahat, ay kanya pong ipinapahayag ang kabanalan ng pamahinga na tinatawag na araw ng Sabat. Isang salitang Grego, isang salitang Hebreo na luma na nagsabi, araw ng pahinga o Sabat. Na sa atin naman ay tinatawag na Sabado. Na itong Sabado ay hindi po ito dahil sa Sabat. Ito ay isang salita na mula sa Espanyol na Diyos-Diyosan na si Saturno, na tinatawag na Diyos-Diyosang Sabado. Sa araw ng pamahinga ay sinasabi sa aklat ng Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 10, na pakabanalin ang araw na ito sapagkat ito yung araw na para sa Diyos. Pero ito yung araw ng Sabat na sa panahon nung sila'y inalipin ang mga hinirang na bayan ng Diyos sa Ehipto, na kinakailangan nilang mamahinga. Kaya kanila pong iginiit sa mga namumuno ng paraon na magkaroon sila ng isang araw para sa Panginoong Diyos na si Yahweh, at ito'y tinatawag na pamahinga, Sabat. At nagkaroon nga sila ng isang araw pahinga sa isang linggo. At ito'y nagiging institusyon na hanggang ito'y mayroon ng kahulugan na banal. Hanggang nakita dito na ang Sabat o araw ng pahinga ay tinuturing na araw ng Diyos. Kaya ito yung araw na makaalala sa atin na ang Diyos ay nagpahayag sa kanyang kabutihang loob sa pamagitan ng Espiritu Santo na ayon pa sa ating unang pagbasa sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 8, verso 12 at hanggang 17 ay nagturo sa atin na ang gawa ng Espiritu ay kabutihan, nagpapalaya at nagliligtas, samantala ang udyok ng laman ay nagbulid sa atin ng kasalanan at kaparusahan. Kaya dapat tayong nakatuon sa kabutihang loob ng Diyos na napapahayag ng Espiritu Santo, sapagkat ayon pa sa Salmo 67, versikulo 21, na ang Panginoong Diyos ay magligtas ng tunay, magligtas ng lubos. At ang kaligtasan ng Diyos
ay nahatid din hindi sa mga makitid na pag-unawa natin sa mga estruktura at mga balangkas na nilikha ng tao ayon sa tradisyon. Bagkos, ang tunay na kahulugan ng mga institusyon, mga balangkas, patakaran o tradisyon gaya ng sabat o araw ng pahinga ay ang pagtingin ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagsabi na sa araw niya, dapat siya ay papurihan at isentro sa buhay. Ang Diyos ay gumagawa ng mabuti, kaya ang araw na para sa Kanya ay araw na paggawa ng mabuti. Ang ating Panginoong Hesus ay pumunta sa isang sinaguga. Ano ang ginawa niya? Nagtuturo siya. Yan ay paggawa ng mabuti. Pangalawa, kanyang pinagaling yung babae na inalihan ng espiritu na masama at dahil doon, hindi niya siya makatayo ng maigi, hukot na 18 taon, na itong 18 taon ay tinuturing, pagtingnan po natin sa mga Hudyo, na ito yung napakahaba na panahon na sobra na. Kaya nung pinalaya siya ng ating Panginoon Hesus, nagalit ang pinuno ng sinaguga at mga kasama nito. Ngunit nung sinabi ng Panginoon na maski nga mga hayop, gaya ng baka o kung anumang hayop, ay kinakalagan, ano pa kaya ang tao na dapat kalagan din sa kanyang paghihirap upang magkaroon ng tunay na paglaya? Kuminsan tayo mga tao, hindi tayo malaya dahil sa ginagawa nating iba't ibang mga ambisyon, tradisyon, mga patakaran, mga kalakaran o panindigan. Kinakailangan natin na tingnan ano yung makapagpalaya sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Kakapit tayo sa Diyos. Isentro ang ating puso sa Diyos at ang ating pag-isip at buong pagkatao upang tayo ay mapalaya din. Dahil kapag tayo'y nasa Diyos, ang Kanyang kabutihang loob ay sumasa atin at ang mga inaasam-asam natin ay mapasa atin din sapagkat nasa puso natin, nasa diwa natin o kaluluwa natin, nasa konsensya natin o madalit sabi, sa buong pagkatao natin, nariyan ang Diyos na siyang maghatid ng kabutihan sapagkat siya'y kinikilala na Pumapanginoon ng buhay. Naway siya rin ang Panginoon na buhay sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, higit nating maunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan. Nalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Atin pong tutugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga may suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon.
Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga mapagkumbabang panalangin at gawin mong kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangailangan. Nang namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasa nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikirarangal sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparehento na yung marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mo ito'y aming ihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin pinakikihirapan sumitan ng anak namin na mahal. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagugunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, ay banal ang makalob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasi happy
Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kay narito sa Dambana at Pambansang Dambana at Basilica Menor ni Jesus Nazareno, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan, naway inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church upang matulungan po natin ang mga mahihirap at nangailangan. Salamat sa inyong tulong, pagpalain pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Ngayon ay panahon ng eleksyon at pagpili. Magpasya tayo sa pangalan ng Diyos. Hindi sa pera, hindi sa personal na interes, bagkos para sa Diyos. Upang ang kabutihang loob ng Diyos ay sumasa atin. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kinayan ng kanan nagsusumamo sa makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at pangabagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sabitan ng benisyon nito na maalan ng pangako sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
sa